Our topic ay makikita po sa New Testament. Okay? So please open your Bible in the book of Galatians, chapter 6. In respect to the Word of God, dalawang verse lang naman ang ating pagbabasihan, ang ating kukunan ng mensahe. Pero isama na natin yung verse 1 para medyo mahaba-haba. No? So baka mamaya sabihin na sobrang napaka-ikli naman ng ating service. No? So, Galatians chapter 6 verses 1 to 5, no? So hanggang doon lang tayo, hindi na tayo lalagpas, no? Sabi nga ni Pastor Richard Reynoso, no? Hanggang doon lang tayo iikot ng iikot. Okay, so ako po ang magbabasa ng verse 1 and then verse 5 tayo po ay magbabasang lahat, no? Sa atin po mga kapatid po sa online, if you are tuning in, please open your Bible in the book of Galatians, and then chapter po ay sa chapter 6. Okay? So, sabi po ng Galatians chapter 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, which ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Verse 5, let us all read. For every man shall bear his own burden. Okay, so tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Again, salamat, Panginoon, for the privilege, Lord, to come boldly unto the throne of Thy grace, Panginoon. Lord, as we humbling ourselves, Panginoon, muli kami, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Cleanse us, O Father, na kung saan, Panginoon, kami po ay maging kaaya-aya, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, again, we ask for the guidance of the Holy Spirit, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay tulungan po ninyo sa amin pong pananambahan sa gabing ito. As we listen to your word, Panginoon, give us a heart that is humble, that is tender, Panginoon. Kung ano man pong mga prinsipyo, Panginoon, na ang gusto nyo pong ipaabot sa amin, Panginoon, nawa, Panginoon, ito po ay aming maintindihan at magamit, Panginoon. Lord, even Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ako as I share the lesson, Panginoon. Lord, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon. Even, Lord, give me, Lord, the wisdom coming from you. And, Lord, help me, Lord, to become bold and maging clear po, Panginoon, as I deliver, Panginoon, the message, Panginoon. Lord, give us, Lord, a good internet connection, even, Lord, our brethren online, na maging maayos po, Panginoon, ang streaming, Panginoon, ng amin pong midweek service tonight, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ikaw lamang po ang mapuri, Panginoon. Even, Lord, we pray, Panginoon, for the things that we need pa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, na mag-provide pa. At salamat, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal. In Christ's name we pray. Amen. So, ito pong message po ay entitled Measuring Up, no? Measuring Up, no? So, nakita ko po si Brother Jeff nung nakaraan, may metering stick siya. So, sabi ko maganda tong roller na to, ah. So, yun po yung kanya. So, measuring up. Ano po ba ang measuring up? Paano tayo nagkaroon ng title na measuring up, no? So, when we say measuring up, ito po yung how we conduct ourselves, how we, what you call this? Paano natin ina-account yung ating sarili. Okay? So, as I introduce to you the message, bago yung mensahe, bago tayo pumunta sa meet, so let's go back first to the preceding, no? Yung chapter 5 muna, para maintindihan natin kung bakit naisulat yung chapter 6. Now, pero dalawang verses lamang po tayo
magdidwell. Sa chapter 6, yung verse 4 lang and verse 5 yung ating itatakel. No? So, again, babasahin ko po yung ating dalawang verse. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. For every man shall bear his own burden. Okay, so to understand the context of chapter 6, verses 4 and 5, we should look first at the preceding chapter. Okay, so we will know why the Apostle Paul wrote this admonition. Okay, the Apostle was writing to the group of churches who are in turmoil in Galatia. Okay, the church in Galatia. Kasi they were being pressured by the other teachers. Okay? Some Judaizers, no? Judaizer teachers, which they are insisting that all non-Jewish Christians had to follow, no? A strict Mosaic law about circumcision to be right with God. Okay? If you have your time, no? Kasi medyo kulang po tayo kasi medyo mahaba tong mensahe. From verses 1 to 9, yung chapter 5, pag binasa nyo yan, nakikita yun yung account kung saan yung other teachers, no, they were insisting about the implementation of the strict Mosaic law about circumcision to be right with God. But we know, to be right with God is that we have to accept the Lord Jesus Christ and none other, no? Kasi pag dinagdagan natin, faith plus work na yon, no? So that is not our belief. Okay? So that is not our belief to be right with God. Okay? So now, sabi po nga, no, every time when we go to the streets in Domo, makakasalubong natin, di ba? Merong mga kasama tayo na pag nasyira natin, there are people that say, ay, Christian din kami. Di ba? So, be careful. Be careful. Kung minsan kasi, we have to test every spirit. No? So, kung minsan, sabi nila, pareho din tayo ng Diyos. Pero yung Diyos nila, walang eternal security. No? So, nung tinanggap natin ng Panginoon, and tayo po ay nagrepent ng ating kasalanan, we have eternal security. So, how can you share the gospel of the Lord Jesus Christ without knowing that you're saved? So magkaiba, no? Magkaiba. So let us be discerning, no? So katulad po nito, nung nagturo si Paul at natayo tong church na to, there are people na pumasok at dinagdagan yung aral. So be careful, ha? Be careful. Now, in verse 10, the mood changes. Nagbago, no? From a firm rebuke to putting his confidence in them that they will agree with what the apostle had taught them. Sabi ni Apostle Paul, I will translate it. Kinuha ko yung Tagalog translation niya. Sabi niya, ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Di ba? Datapwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kanyang kahatulan, maging sino man siya. So, kung sino man daw yung nagpapakalat na may dinagdag sa katuruan ni Apostle Paul, he will account for himself. Meron siyang accountability. So kaya nga, every time, mga kapatid, kasi soul winning to eh. We are always on the front. Alam nyo, it is very important na alam nyo po yung inyong mga sinasabi. As you share the Word of God, dapat palaging may kasama po kayong Biblia. Kasi mayroong mga tao na magaling sa speaking engagement, pero opinion na pala yung lumalabas. Kaya sabi nga, be discerning. No? Be like Bereans. Hindi yung pag sinabihan ka, parang hook, line, and sinker na huli ka na kaagad. Wala ka man lang
discerning spirit, hindi mo man lang pinag-isipan, hindi mo man lang chinek sa Bible, yung mga salita ng Panginoon, kung nandyan ba talaga yung sinasabi niya. Kaya nga, we always encourage the brethren kung kami po ay nandito sa gitna, kami po ay may mga sinasabi sa inyo, check your Bible. No? Check your Bible. Para makita nyo kung kami po ay lumilihis na sa mga katuruan. No? Now, in verse 10, sabi ko nga, the mode changes from a firm rebuke to putting his confidence in them that they will agree with what the apostle had taught them, his confidence not on himself, but through our Lord Jesus Christ. Ito yung kagandahan. Hindi niya sinabi na ako ang nagturo, ito ay galing sa akin. But his confidence, he is confident that they will not stray from what he had taught because it is coming from the Lord. No, yung katuruan ay nanggaling sa Panginoon. No? Now, punta tayo sa verse 15 kasi patalon-talon tayo para matapos natin 'to, no? Another scathing reminder. If you have your Bible in Galatians chapter 5 verse 15, sabi niya, "But if ye bite and devour one another, take heed that ye not be consumed one or another." So, ang sitting nito sa church na. Okay? Another scathing reminder na sa loob pa na ng church, there are burden-adding people. True ba? Sino? Taas kamay. Ay, wala. Ako lang. Okay. Mula pa noon, may nag-a-add na ng weight. Okay? There are burden-adding people. Kasi matitigas ang mga to eh. Imbes na tama na dapat, diretso na yung turo, gusto nila may dagdag. So, they are putting more weight. No? Ika nga. No? Doon sa pastor. O kung sino man ang natao. No? And even, narinig ni Paul, no? Nakarating kay Paul yung report ng ganun, no? Na merong mga taong nagdadagdag ng katuruan na wala sa katuruan ng Panginoon. Okay? So, meron na palang mga burden-adding people instead of burden bearers. No? Truth, merong mga mahilig sa division. No? Merong mga taong mahilig mag-divide and conquer. Divide and conquer. Okay? So I hope wala po sa atin, no? Kasi walang may nagtataas ng kamay. Oh. So praise God. Praise God. Ang babait na mga taga Bethany Baptist Church Milan. Okay? No? So, I believe na lahat po tayo ay sumusukob sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, we could see here the truth that a divided spirit weakens the foundation. Okay? Kung magkaiba po ang espiritu ng bawat isa, it weakens the foundation. Also, a divided house will consume one another. If you look at the culture of bite and devour. Di ba? Kung hindi po magkakasama bawat isa, kung hindi po magkakaintindihan, hindi po tayo iisa ng espiritu, ang magiging labas po, tayo po ay maghihilahan. Imbes na pataasan, we will toss one another, magtulungan, naghihilahan. So I hope those kind of spirit ay hindi po present, no? Wala po sa atin. And I pray na hindi po mangyayari yan sa church ng Bethany, no? Now, you cannot build a strong spiritual life kung ang foundation niya ay may crack. Di ba? When you look at the foundation, si Preacher Sanjay, alam to dahil ito ay arkitekto. So, yung pag nag-design ka ng mayroong mga load limit yan. Even sa paggamit ng simento, dapat walang bubbles. Kasi pag mayroong bubble sa loob, halo yung loob nun. So, magkakaroon po ang foundation niya ay compromise na.
So when there is division, so nagkakaroon po ng crack ang foundation. At ito po ay yung spiritual weakness po nito, tinatawag nating pride. Kasi pag ang bawat isa ay nagtutulungan, submissive in humility, restoring one another in humility, wala pong pataasan. Okay? Now, nagkakaroon ng division because there is envy and there is pride. Okay? So when a heart is divided between pleasing God and being better than your brother in faith, that's envy. Okay? There is division, yung foundation ay merong crack when our heart is divided between pleasing God and being better than your brother or sisters in faith. Now, let's go now to our own text. Dito na tayo sa chapter 6. Okay? So, makikita mo doon sa chapter 5, meron pong bite and devour culture. Okay? Now, chapter 6 starts that Paul's instruction is to carry one another's burden. Kasi if you look at the succeeding verse after verse 15 ng chapter 5, mayroon pong mga restoration instruction para po sa restoration. Okay, now in chapter 6, it starts with to carry one's instruction for us to carry one another's burden and restoring one another in humility, in meekness. Pag binasa niyo po ang chapter 1 ng chapter 6, ang verse 1, sabi niya, as I in the spirit of meekness. No? So sabi po ng Galatians chapter 1, Thessalonians, Galatians, okay, sabi niya po, I will just read, no, brethren, if a man be overtaken in a fault which ye are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, and considering thyself, lest thou be tempted. But there is also a warning for us. Okay? Now, we must acknowledge the reality that within the church, some believers will inevitably disagree with the sound doctrine of leadership. There are times na talagang meron tayong hindi pagkakaunawaan. Okay? Lahat naman, pag sinabi ng wala tayong pagkakahidwaan o wala tayong disagreement, perfect na tayo. Di ba? So, walang perfect na church. Merong palaging hidwaan. Hidwaan ba? Kasi pag hidwaan, parang war na yun eh. Merong disagreement na lang. No? Kasi ang hirap ang dalim ng hidwaan, eh. Hidwaan. Ang hidwaan, ang alam ko, war yan eh. Hidwaan between Iran and the USA, no? So, merong di pagkakaintindihan. Disagreement, no? So, hindi natin mapagkakailan yun. But the thing is, when we are called to resist the bite and devour culture inside the church, di ba, yun ang dapat nating iwasan, yung maghilahan, yung tayo ang nagkakagatan. No? Kasi masakit po pag ikaw po ay nakagat. At the thing that you will do is to bite back. Ang gagawin mo, kakagat ka rin eh. So, buti na lang kung yung emotion mo ay kaya mong makontrol. Pag hindi mo makontrol yung emotion mo, so, batuhan kayo ngayon ng mga salitang di maganda. Okay? So, while we are admonished to restore erring brothers and sisters in Christ with humility, we must also remain vigilant and examine ourselves. Okay? Ensuring we are not consumed or tayo po ay malid astray in the process. Di ba yung sabi niya sa huli, lest thou also be tempted. Now, tonight's lesson, nasabi ko na kanina, yung title niya, Measuring Up. No? So when we say measuring up, it is like a process of evaluating, no, our characters.
and action against God's standard rather than the failure of the people around you. So when we are measuring up yung ating threshold, not our or not others' failure. Yung parang tinitingnan mong modelo, hindi yung failure ng iba. Ang ini-evaluate mo against doon sa salita ng Panginoon. Doon mo binabata yung iyong standard, hindi yung minimeasure mo yung, kita mo, talo na naman siya. Talo na naman siya. Hindi ganun. No? So, meron po tayong tatlo lang ang ating pag-uusapan at dahil mahaba-haba pang oras, tatapusin ko po yung mensahe. No? Tatapusin kasi akala ko medyo mahaba yung pa natin. So dahil binigyan po ako ng extra 30 minutes, so this is dapat dalawang more. Ay, hindi ako si hindi ko sasagutin yan. hindi ako si Pastor Richard. Okay, so sabi po ng point number 1, yung ating unang pag-uusapan, assess our actions. Okay? Assess our actions. Okay, ang ganda nung parang anime, no? Okay, so sabi po ng Galatians chapter 6 verse 4a, but let every man prove his own work. Dito po natin ginawa, dito po natin hinango, no? And then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. So we will focus on the praise, but let every man prove his own work. Okay? Again, in the first 3 verses of chapter 6, Apostle Paul gives instructions by calling for a spirit of restoration and humility. He instructs the brethren that if a brother who was taken by a fault, the brethren restore them gently. At the same time, keeping a watchful eye on their own hearts so that they will not also be tempted by the same pride. Okay? In chapter 2, he outlines, chapter 2, verse 2, nalilito ako, no? In verse 2, he outlines the Christian life as bearing one another's burden. Okay? But also warned in verse 3 that the greatest obstacle is spiritual pride or spiritual boastings. Okay? Basahin po natin. Sabi niya, in verse 4, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Okay? So, meron po siyang encouragement at the same time, meron po siyang warning. No? Itong kagandahan sa salita ng Panginoon, no? We are encouraged to do this, but at the same time, we are warned. No, para we will not go astray. Now he shifts the topic from how we judge our neighbor's failure to how we must look critically to prove or examine our work or examine our labor. Sabi niya, but let every man prove his own work. So, when we look at the word prove in the Greek, sabi niya, dokimazo. Okay? Dokimazo means to recognize as genuine after examination. So, tinitingnan na, ini-examine, tinitest yung iyong labor to prove. So, I believe dito ko rin po kinuha yung measuring up. No? Dito ko rin po siya in-identify doon sa prove yung measuring up. Now, kung ito po ba ay deem-worthy, yung ginagawa ba natin is deem-worthy in the eyes of God. Now, Apostle Paul is not asking for the brethren or for all of us for a casual glance. Kasi meron mga Kristiyano, ginagawang parang casual lang ang life as Christians. So, mahirap po maging casual lang. No? Do you think
Na-examine niyo ba ang buhay niyo as Christians? Seryoso ba kayo? Kaswal lang. No? He was admonishing or telling us na we look at seriously at our life as Christians. No, he is calling for a test. Diba? To prove is we have to test ourselves, to examine ourselves. Now, how do we test our own labor or our own work? Now, I still remember nung una akong sumakay sa barko internationally, pumunta po kami diyan sa Bremen, doon sa Germany, Bremenhaven. Okay? Kinuha po namin yung pinakabagong Serenade class. Ang pangalan niya ay Serenade yata yun, Serenade, tama. Ito po siya yung una na cruise ship na ang kanyang motor ay turbine. No? Ang laki ng motor, naka-back siya. At ang haba, from here to here, yun ang motor niya. Pero turbine po siya. At napakabilis nun. Tumatakbo po yun sa 31 o 32 knots. So, ang weight po noon ay nasa 90,000 tons, gross tons po yun. Malaki po yun. Mahaba, malaki. So, at napakabilis. So, para mabigyan siya ng certificate, nung nandun kami sa float out, bago siya ma-float out, nandun kami, pinalabas kami lahat, tapos nilagay siya sa tubig. So, nang lumutang siya, and then, nung tinanggal na namin yung mga things, and then after 2 weeks, mag-sea trial na kami. So, tinitest muna bago ibigay yung certification that is seaworthy yung vessel. So, just like our faith, tinitest muna kung ito ba ay genuine. Okay? Kasi sa testings, meron kang makikita. Through testings, meron kang malalaman. Okay, so the first one, to test is to deliberately put a procedure to use and to determine the stability of an entity. Yun yung panang test, no? So here, we're putting ourselves into spiritual testing. No? We test it spiritually. Paul is saying is that as we measure up, we have to look past at the surface. Anong ibig sabihin? Kung anong nakikita mo sa labas, hindi yan ang sa loob. Okay? Kasi iba po yung, we could be polished here, no? Medyo mukha akong kagalang-galang ng Kristiyano. I could project something sa inyo, no? Every Sunday, I could come here na spiritual ako. But how about kung alone na lang ako? How about hindi ko na kayo kasama? Diba yung people, no? Itong mga young people to, itong gusto kong malaman kung talaga bang tunay. Kasi yung mga young people, kung minsan, alam mo, naranasan ko rin maging young people eh. Gusto ko rin, nandun ako sa lahat ng mga activities, lahat ng mga kantahan, kaso lang nasira ng boses ko. Yung mga, lahat ng spiritual activities, nandun ako kasi nandun si Christ. Ay, hindi, no? Sana hindi kayo nandito mga young people na umaten dahil nandito si Christ. Kasi you could be here, spiritual yung anak ni ganito, spiritual yung anak ni Preacher Judel, pero nandun pala yung Christ niya. So, fail na kaagad. Di ba? Pag nilagay mo sa testing, paano pag wala na si Christ? Di ba? O, paano na kaya yung, matulad yan, medyo yung edad natin ay lumalagpas na. Di ba? Kasi yung kalendaryo ay 31 lang. O, darating yung pagkakataon na ikaw ay testingin. Pagkakataon ko na to. Di ba? Will you grab it? Kasi there are times na, di ba nagugulat kayo kung minsan,
Di ba, spiritual yan? At biglang naglaho. Di ba? Di ba, spiritual yan? Bakit nagkaganon? So you could see, we are encouraged to look past at the surface. Okay? Kasi, sabi nga ni Solomon, no? Ni Samuel, ng Panginoon sa kay Samuel, hindi tumitingin ng Panginoon sa appearance. He's looking at the heart. Okay, He's looking at the heart. Mukhang seryoso tayo While we often present a polished spiritual identity within the church or within the community, the true measure of our character is whether that identity remain consistent. Okay? When we are alone and unobserved. Okay. So, are we being consistent? Kung ano tayo rito, are we still consistent kung ano ang pinapakita natin sa labas? Okay? I hope na ganun tayo lahat. Kasi kung minsan, meron tayong double identity. At I hope maiwasan natin yon na magkaroon tayo ng ganon. Na yung ibang buhay, pag nandito tayo sa church, iba ang buhay natin. And when we are out of the church, worldly na naman tayo. So parang naghihilahan. So mahirap yun. Mahirap mabuhay ng dalawang anyo. Ano? Para kang yung hunyango? Hunyango yun, di ba? Hunyango, pag nandito ka sa loob ng church, yung kulay mo ay kapareho. Pag doon ka sa labas, ang kulay mo naman ay ibang kulay. So dapat iisa lang, di ba? Sabi nga ng Bible, you cannot live a life na ikaw ay drinking at the cup of the Lord and also drinking at the cup of the devil. So iisa lang, no? Una, sabi ko, we should look past at the surface. Then the second one, sabi pa ng Luke 12 verse 2, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. So lahat po pala yung mga nakatago sa atin, it will be revealed. At meron po, isipin po natin palagi na kahit na nag-iisa tayo, akala natin wala tayong kasama, meron pala tayo talagang kasama. Kasama natin ang Panginoon. No? So yun nga ang dapat nating maging maging conscious kasi through that talagang lumalabas kung ano tayo, no? Yun talagang yun tayo Nilalabas natin kung ano talaga tayo. Dito kasi pag marami nakatingin, pwede nating itago. Pero pag tayo lang ang nag-isa, doon tayo lumalabas talaga yung sino tayo. Okay? So, the first one to look past the surface, the second one, test the motives. Yung mga motibo natin. No. Katulad dito, how do we react? Kung tayo ay gumagawa ng mga ministries natin, how do we react? Kung tayo ay nakikriticize. Di ba? Kung tayo ba ay open sa mga suggestions? Pag hindi, how do we react? Tayo ba ay biglang parang, wala, ayaw ko na. Di ba? Basta ayaw ko na. Ganito. Wala tayong flexibility. I hope na makita natin na tapos yung how do we work when no one is looking? Di ba? Even nga sa trabaho natin, di ba? Our pastor is saying to us, no? Tayo ay pinaalalahanan na kung tayo ay mag-isa lang sa place ng ating trabaho, do we still doing our job? No? Meron kasi na parang pag walang may nakabantay, relax din tayo. Hindi tayo conscious na merong nakatingin sa atin. Kung minsan nga, yung sabing, dinadaya na natin yung trabaho. No? At tayo din naman ang nahihirapan. So, better na maging consistent tayo sa ating karakter. No? Na, pag nandito ba tayo, kung minsan, thank you po, pag nandito ba tayo sa loob, no? Kung minsan kasi meron tayong mga naririnig, no? Katulad niyan, merong mga kapatid na parang nanghihina, kung minsan, what's your motive na lumalapit ka? Or nakikinig ka? Are you
are trying to be a blessing, maging encourager ka, o gusto mo lang makinig. No? So, better, no? To test or to check your motives. Yung mga leader nyo, kung minsan umiikot-ikot yan, nakikinig. No? At sila po ang nagsusumbong. no, no, no. Okay. Hindi kaya be careful be careful pag lumapit yung mga leader nyo. wala, hindi ko dinataon yung mga leader. Yung pag lumapit yung mga leader nyo, gusto lang ng mga leader nyo maging, what you call this, nakalimutan ko na, maging encourager, no? Ma-encourage kayo. Kung minsan ang leader niyo pumupunta sa, kumusta? Di ba? So kung ang leader niyo po ay hindi po mga chismoso yan, no? Anak ng Panginoon yan, no? So don't be afraid to open up to your leaders. Kung meron po kayong mga dinadala, mas maganda po magdiretso kayo sa inyong leader. Kasi pag nadiretso yung leader, diretso kay pastor yan. Hindi pag nasabi nyo sa leader nyo, kung kaya palang hindi na makarating kay pastor, ma-resolve within the group, huwag na nating ibigay sa kay pastor, no? So, we should pre up, no? Para kasi meron pang mga important things na baka ma-less natin yung stress ni pastor. Pero kung gusto nyo yung stress yan, indiretso nyo, no? Ganun lang yun, no? Kung gusto nyo ma-stress ang pastor nyo, is diretso nyo. Sabi nga naman, in-encourage tayo ni Mama Grace, kung gusto nyo ma-stress, idiretso nyo. Okay, so kung kaya lang naman natin, sa atin pong mga leader naman, I hope, hindi lang para sa mga brethren, no? Para din sa nasa unahan, no? Kung nabigyan tayo ng mga things that are within us na lang, wag na nating ipagsabi. Okay? Napakaganda po na makita ka ng mga yung nagtitiwala sa iyo na hindi na-breach yung trust. Kasi ang hirap po mag-build ng trust. No? So, hindi maganda pakinggan na sasabihin sa ating mga as leaders na yung leader ko, naku, pag sinabihan mo yan, maya-maya, 1 minute lang, meron na nandun na yung balita. So, mahirap po mag-build ng trust. Hindi natin mai-encourage yung tao na mag-open up sa atin kung tayo naman ay hindi rin katiwa-tiwala. Okay? So, now, the third one identifies the breaking points. Okay, to test the motives, and then, ng una kanina, to look past the surface, then identify the motives, and then the third one, okay, ito yung maganda. Pag nilagay natin sa chopping block yung ating spiritual test o yung ating faith. Kasi, nakikita natin kung saan tayo mahina. Okay? Dito natin makikita yung ating breaking points or mga fractured points para magawa natin ng paraan by the grace of God. Hindi sa ating sariling kakayahan, but by the grace of God. No? It gives us, it helps us to distinguish between kung kaya ba ng ating sarili and between grace. Kasi, kung minsan we have this attitude na, sige, kaya natin yan. Sige lang, kaya natin yan. We are depending on our strength. No, hindi natin kayang ibigay sa Panginoon. So, when we identified our breaking points, kung saan na tayo mahina, doon natin ibinibigay dapat sa Panginoon. Okay? Dapat binibigay natin sa Panginoon. No, you cannot be filled with the Holy Spirit if you are still full of our own self-sufficiency. Kasi, ang strength natin ay finite. We cannot sustain the longer run. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi natin kaya. Alam, di ba? Di ba? Di ba? Di ba lahat tayo yung ating kahinaan ay yung maimulat pa natin yung mata habang may nagsasalita rito sa harapan nyo? Di ba?
Oo. Parang pinaparaphrase ko lang Ang kahinaan nating lahat, no? Yung makinig tayo ng salita ng Panginoon na hindi tayo inaantok. Okay? One of our breaking points. Sorry I'm not sorry. I am not sorry. Okay? Kasi when we are here, pumunta tayo rito sa loob ng, regardless kung sino po ang nasa gitna. Okay, sabihin ko na, ako po ay malumanay magsalita, na para ko kayong hiniheli-heli-heli. Pero, siguro, this is one of the tests. Di ba? Hindi naman ako parang si Pastor Richard ng na even yung mukha ni Pastor Richard ay, yung mukha, yung expression niya pa lang ay alam mo na yung kanyang sasabihin. Hindi pa ako gano'n, no? So medyo, kuwan lang po ako, kalmado. Okay, so, alam niyo po, one of the breaking points, no? Balik tayo doon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. No, dumadating din po ako sa point. Ako minsan inaantok, but you know what? Kasi nakakahiya naman sa Panginoon talaga na you go here and then uupo ka, wala namang may yung kung sa mga Ilonggo, hutik. Yung may nagsasalita sa iyo, may bumubulong. Pag may bumubulong sa iyo, demonyo 'yan. Okay? Okay? So wala namang may bumubulong sa atin na tayo ay hinihili. In fact, no, we are here to listen to the Word of God. Imbes na lang kung may galit kayo sa akin. No? Kung may galit kayo sa akin. Wala naman sana, no? So, identifying the breaking points allows us to exchange our weakness for God's strength. No? So, pag tayo po inaantok, Lord, give me strength. Okay? Lord, give me strength. Hindi dahil sa ako'y nagsasalita at pinalalahanan ko kayo. Maybe one of God's way of softly reminding you, you are here to worship God. Now, kung hindi, paano ka makapag-worship sa Panginoon kung wala yung iyong full attention sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay? So, tingnan mo yung spiritual strength mo is by hearing the Word of God. Doon ka nag-grow. Tandaan po natin palagi, nag-grow tayo because we are listening, meditating to the Word of God. Pag yan ay hindi mo napapakinggan, but ano po ang kinakain ng spiritual body? Anong spiritual life mo? Anong kinakain niya? Wala. Di ba? Okay, so, it helps us to distinguish between self-strength and grace. In Colossians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Pag tayo po ay nakakaramdam ng pagod, pag tayo po ay nakakaramdam na parang wala na tayong gana sa salita ng Panginoon, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi yan ay hindi natin kaya spiritually, hindi kaya ng strength natin kung spiritual na yung ating weakness. Kasi pag spiritual, hindi kaya ng kalakasan natin, physical. Yan ay mapupunuan lamang ng banal na espiritu, ng kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Now, also, saan na ba ako? Okay. So, yung breaking points natin also ay nai-expose yung mga hidden idols. Alam mo ba na pag tayo po ay nagdidepende na sa kalakasan natin, we are making idols of ourselves also. Kasi hindi na tayo nagdidepende sa Panginoon eh. Diba? It also exposes ourselves kung ano yung mga hidden idols or no, mali na naman. Idols, hindi idols. Kasi
masyadong, masyado, masyado ako na-sling eh. Okay? So, yung hidden idols. Kasi iba yung meaning ng idols. Pag Tagalog ka, idols. Bicycles. Pag Bisaya ka, bicycle. Okay? Okay? So, ganun yun. No? It exposes hidden idols. Yung breaking point mo natin often reveals what you are truly worshiping. Okay? So, also, it prevents us spiritual hypocrisy. Now, yung goal ng test na to is not to ruin us, but for the refinement of our faith. Nire-refine, minomold, no? Hindi po siya dinidestroy, minomold hanggang sa maging stronger. Okay? Hanggang sa lumakas, no? Our spiritual test or stress test reveals what our faith is built on. Kung saan ba talaga nakatungtong yung ating spiritual faith, yung ating faith. Or is it built on the solid foundation, the rock of Christ? Or on the shifting sands of human comparison? Kasi kung minsan ganun tayo, we compare ourselves to others. Okay? We compare ourselves to others. We cannot be effectively help carry our brother's burden if we are blinded also by the weight of our unexamined pride. Okay? So kasi nga kanina, 'di ba? Yung sabi niya, thou lest be tempted. And then in verse 3 sabi niya, for if a man think of himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Now, Scriptures teach us to confront these things, no? As a means to refine ourselves. First, we should not compare our work with others. We should not compare ourselves with others. Kasi it is not wise. Kasi meron siyang kalakasan na hindi mo kaya. Meron kang kalakasan na hindi niya rin kaya. Meron siyang magagawa na hindi mo kaya, at then meron kang magagawa na hindi niya rin kaya. Katulad na lang nakita ko nga yung sarili ko. Sabi ko, pero hindi ko lang to ha. Pasensya na po, Pastor Richard, kasi kayo po ang nakita kong si Pastor Richard, kaya niyang dalhin yung buong congregation through his preaching na hindi matutulog. No? So, meron siyang charisma or meron siyang the way he preaches the Word of God na magiging attempted ka. No? Kasi talagang lumalapit siya, taka sasabihin niya sa'yo, uy, tulog ka. Di ba? Ganon siya ka-bold. So, ako, parang hindi ko kaya yon. Okay? Parang hindi ko kayang pupunta doon na sabihin, uy, tika lang, uy, shh, makinig ka. Hindi ko kaya yon. So, meron, kaya nga, tayo din. Na tayong mga lahat na tao, lahat nito, meron tayong, kalakasan na wala sila. Katulad na hindi lahat tayo dito pwedeng pastor. May makikinig. Kasi pag walang may makikinig, walang matutulog. Okay? Pasensya na po. Ay, hindi po ako nagsusorry. Okay? Slip of the tongue lang yun. Okay? Now, yung comparison, pag ito isinabuhay natin, hindi po maganda. No? Kasi yung threshold natin, yung downfall ng iba. Mahirap yun. No? The second one, we should depend on God's standard. Ito yung pinakamaganda. Yung ating tinitingnan, yung standard ng Panginoon, hindi yung katulad nating tao. Kasi pag katulad nating tao, mag-fail ka dyan, kapatid. Kasi tao yan. Hindi yan perfecto. Kaya nga sabi ng Panginoon, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Ilang ulit na looking unto Jesus, pero yung mata mo nandun. Looking unto Jesus. So, dapat straight lang sa Panginoon. Okay? No? So, real rejoicing come from knowing our work stands up to God's standard. No? Regardless of how others are performing. Diba? Dapat maging masaya tayo. Uy,
ang galing niya na. Praise God. Yun dapat ang magiging reaction. Hindi yung, hindi. May ano yan? May, may ano yan? May sabit yan? Wag yun, kapatid. Dapat, yung attitude natin palagi, pag may nag-excel, perform naman, praise God. No? Balik natin palagi sa Panginoon. Outreaches, gising pa ba kayo? Okay. So, sabi po ng 2 Corinthians 10, chapter 12, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but by measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Okay, tapos na tayo sa point number 1. Punta na tayo ng point number 2. Mabilis na lang to. Okay, lagyan ko ng time to para matapos tayo kagad. First, assess our actions. Second, affirm our accountability. Okay. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. So, dito tayo sa praise that and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Okay. In the second part of the verse, Paul reveals the secret of true spiritual satisfaction. He moves from assessment, kasi kanina, di ba, assess to the result. Ito na yung result. Kasi sabi niya, then shall he have rejoicing. Rejoicing is the result. No? In himself alone and not in another. Now, finding joy is not dependent on others. Ito yung result. We are rejoicing, we are enjoying our ministry because we are not dependent on others, how they perform. We are dependent lamang sa Panginoon. Okay? So, you see, to affirm our accountability, it's to consciously, we are conscious. No, we are aware. And we are publicly owning the consequences of our actions, of our choices, our decisions. Okay? Hindi tayo nagtuturo, yan ang villain. Oh, yan yung traidor. Hindi tayo nagtuturo. We own it sa ating sarili. Okay? We made ourselves accountable sa ating every decisions that we are making. Okay? So, ganun po yun, no? To affirm in a spiritual growth, pag tinignan natin yung spiritual growth ng isang Kristiyano, you see, hindi ka yung parang nakikinig pa rin sa soul winning. Bagkus, nagsishare ka na. Ganun yun eh. Kasi the transition ganun. Hindi you still stagnant na prayer partner ka lang palagi. Every time, prayer partner ka lang palagi. Kapatid, 10 years na, prayer partner ka pa rin. Dapat 5 years, ang mahaba na yun eh. Dapat nga, 1 month pa lang, nagsishare ka na eh. Di ba? Di ba si Paul, nung nasave si Paul, nag-share ka agad si Paul ng kanyang salvation, kung paano siya niligtas ng Panginoon, kung paanong ginawa ng Panginoon sa kanya. Dapat ganun eh. Hindi yung 10 years ka na, grade 10 na, prayer partner ka pa rin. Sana mag-evolve na tayo. No? Hindi lang mag-evolve, mag-grow. Mag-grow tayo, kapatid. Hindi na, pag sinabihan ka, ikaw naman mag-share. Wag mo na. Hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa, kapatid? When will you be ready? So that is also a measure, parang you put yourself also in a bind. Kasi ayaw mo ayaw mong ibigay sa Panginoon. Meron naman, we could see this, no? Meron naman talaga na mga kapatid na merong difficulty sa speaking. Okay?
Parang hindi niya ma-express. Meron talaga. But also, meron siyang skill na binigay ng Panginoon, talented siya, na parang tiningnan niya pala yung tao, parang mag-profess na. Alam mo yung, pag tiningnan niya yung tao, parang yung tao yung lumalapit sa kanya, na meron ganun eh. Yung unang approach niya pa lang, yung tao talagang palagay na kagad yung loob niya. So we ano yan, yung parang, we recognize that. Na meron tao na talagang magaling siyang kaya niyang kahit na suplado o ano pang mukha ng tao na yon, na kaya niyang madala at meron din namang ginagamit ang Panginoon to share the word of God. No? So, we diyan, yung tinatawag natin na merong mga exemptions kung minsan, but wag tayong, hindi natin ugaliin na tayo ay magstay lang dyan. No? Na dapat gamitin din natin yung na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Okay? So, the phrase, ipara-praise ko na lang po, no? Na, then shall be have rejoicing in himself and not in another. When you look at this, to rejoice to one another. Or to rejoice in another's work. Yung parang yung threshold mo, yung trabaho ng iba. So, hindi yun yung basihan. Okay? Means, we get our sense of worth kung tinitingnan natin yung downfall ng iba. Alam mo, mahirap yun kasi yung threshold mo, yung parang yung model mo, yung kasalanan. Kasi, parang, yung hindi ako ganyan. Di ba? Hindi ako ganyan. Mas mataas ako sa kanya kasi ganyan siya. Di ba? Sana hindi ganon. Kasi yun, ganun, kung minsan ganon ang mentality natin eh. Hindi naman ako katulad niya na ganito. Alam mo yung pharisaical attitude? Di ba yung attitude doon? Yung nag-pray siya sa Panginoon? Nag-pray siya? Hindi naman ako katulad nila na magnanakaw. Nagbibigay ako ng aking tithes. Okay? So, hindi ako katulad nila na magnanakaw. Parang, yun yung attitude. Yung kanyang tinitingnan, yung kasalanan ng iba. Hindi niya nakita yung kanyang pride, yung kanyang pagiging boastful. Okay? Ngayon, ito yung problema. If our joy depends on someone else being worse than us, our peace is tied on their sins. Di ba? Now, if they improve, yung joy natin, nagdi-disappear. Tumaas na naman siya. Natalo niya na naman ako. Parang ginawa nating kompetisyon. In the church, there is no competition. It is a collaboration. It is a cooperation. Okay? Palagi nating nakikita niyan. It is not a competition. Kung magaling siya, suportahan natin. Kasi ginagamit niya yung talent niya para ma-improve, para maayos. So, hindi tayo competitive, no? Ako nga gusto ko nga halos lahat ng lalaki rito maging magaling sa preaching. Sa totoo lang, para malibera kami. Okay? But you know what? Pag lahat tayo ay able, by the grace of God, to share the Word of God, kahit saan tayo dalhin, baka mamaya tawagin ka kung saan, magamit ka ng Panginoon. Di ba? Hindi yung dito lang sa Milan. Okay? So, if kung sila naman ay mahuhulog, magkasala, mahuhulog sa tulay, tuwang-tuwa tayo. Sana hindi tayo ganoon. Amen, no? Pag hindi ganoon, sana hindi ganoon tayo. Okay? Buti nga sa kanya. Kasi magaling siya eh. Hindi ganoon. Okay? So accountability starts on ourselves and not on others. So dapat walang ituturo Hindi tayo magturo. Okay? Kasi on the day of judgment, tandaan natin,
walang sino man ang makakapagligtas sa atin. On the day of judgment, hindi natin pwedeng sabihin, kasama ako ng joy, grupo ako ng joy. Sila nagsusulwining, ako natutulog. Dahil kasama ako ng joy, yung accountability, kasama din ako. Di ba? Kung may corona sila, may corona din ako. Hindi ganoon, kapatid. Kasi ang joy, magagaling mga to. So, I believe, ang joy talaga, madadagdagan na naman. So, maraming this coming year, no? Ang bilis nilang dumami. Okay. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin pwedeng through association na kaya din na because gumagawa sila, so kasama ka na. In the eyes of God, pananagutan mo yan. Kasi walang sinabi. Every one of us must give an account. Okay? Every one of us, we are the sole accountable of the talents, of the time, and even yung temperament natin sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil siya ay maldita, naging maldito din ako. Hindi pwedeng ganon. Dahil siya ay magnanakaw, nagnakaw din ako. So, hindi pwedeng ganon. No? So, sabi nga ng Romans 14:12, so then every one of us shall give an account of himself to God. Okay? So, spiritual accountability teaches us that righteousness is not relative. This is the truth. Yung ating spiritual righteousness ay hindi nakabase kung kanino. Alam mo, minsan kasi, parang binabase natin sa iba. Pag mataas sila, pag spiritual sila, nagiging spiritual tayo. Okay? Pero pag, katulad, may naharap na problema, nadadown din tayo. Okay, so dapat hindi. No? Hindi po siya relative. It is not dependent on the attitude or ways of others. Why? Because dapat yung spiritual righteousness natin is absolute. Ito ay nakabase sa salita ng Panginoon. Okay? Dapat nakabase sa salita ng Panginoon. No, so it is absolute because it is based on the Word of God. Now, question. Ito yung question ng tanong. Are you happy with your growth? Uy, grabe, dalawa lang narinig ko, nagsalita ng oo. So lahat kayo, unhappy. Okay? Kasi nung sinunod din ako, hindi, wala na. Wala na, tapos na. Nagtanong ako hindi kayo nakikinig eh. So, alam ko na ngayon kung sino lang nakikinig. Okay? Amen. Okay, so yung spiritual growth, dapat, tanong natin sa sarili natin, Lord, happy ba ako sa spiritual life ko? Okay? Kasi we should always be aware no, na yung buhay natin hindi lamang physical eh. We are also serving a living God. We have spiritual life. Happy ka ba na nandito ka? Are you happy serving the Lord? Amen. Lahat na. Wow. Praise God. Pwede po makita yung kapatid po natin sa mga outreaches. Happy ba kayo? Si Sister Jovi, happy po ba kayo sa inyong spiritual life? Are you contented with God? Amen. Amen. Kahit na hindi ko po naririnig. Amen. Okay, so, you see, kung happy po tayong lahat, praise God. No, sana lahat, pag sinabing happy, kung happy tayo sa spiritual life na, di lahat nasasama sa soul winning. Ganun lang yun, di ba? Hindi yung pasanin ng isa lang. Hindi yung pasanin ng iilan lang. Lahat yun ay masama sa soul winning. Hindi po ako lalayo. Ang akin po gagawin lang, soul winning lang. Kasi meron tayong maraming what you call this, evangelistic service. So doon lang ako magbabase. Doon lang po ako, hindi na po ako mag-ano sa iba pa para hindi po tayo masyadong maraming mga topic. So soul winning lang. So pag happy ba tayo sa ating spiritual life, dapat sumasama tayo sa soul winning. Di ba?
So, sumasama tayo sa soul winning. Di ba? Okay. So, praise God, no? So, pananagutan nyo yan sa Panginoon. Okay? Nag-i-enjoy ba tayo? Saan? Oh, yun. Amen. Para nakakuha ako sa style ni Pastor Richard, ah. Pero hindi ko kaya yung gumanon. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi. Hindi ko kaya yung projection ni Pastor Richard. Alam mo, pag ito lang na ito lang within me. Sa akin. Ito yung experience ko. Pag ako, alam mo yung parang pag wala kang drive sa soul winning, wala ka rin na wala ka rin na nahuhuli. No? Wala ka rin nasisiran. Kasi, and sa sarili mo mismo, alam mo, humihina ka spiritually. May ginagawa kang, or may mga tinatago kang, alam mo, sekreto. Di ba? Pero kung in tune ka, kahit yung napaka-pilosopo ibigay sa'yo, ang dali lang lumabas yung salita ng Panginoon. Because the Holy Spirit is working within you. Pero pag hindi ka spiritual, yung drive mo, unang-una yung drive mo, sa isip mo, soul winning na naman. Di ba? Every Sunday na lang, every Saturday na lang, soul winning na naman. Nakakapagod na. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Pupunta na naman ako, soul winning na naman. Tapos, prayer, ano ka lang naman. Hindi ka naman nag-share. Prayer partner ka lang naman. Tapos, alam mo, yun yung sa akin. Kung minsan dumating talaga sa akin, yung parang nag-question din ako sa soul winning na naman. Parang wala na naman kaming makuha nito. Pero alam mo ba, pinaglalaroan yung isip mo ng diablo. Yun yung sa'yo eh. Yun yung finifeed sa'yo. Kasi para maging useless ka. Para hindi ka sumama, para sige, pupunta na lang ako doon para for checking of attendance. Kung minsan ganun. Pupunta ako kasi mamaya baka mag-check si pastor. O wala ako doon. 'Di ba? Parang yun na lang yung threshold. Yun yung batayan. Hindi to glorify God. Kasi if you want to glorify God, what is commanded by God, ginagawa natin. Flowing freely. Gusto natin kasing ma-worship ang Panginoon eh. So, okay. So, I hope na in-tune tayo palagi sa Panginoon. And ipag-pray po natin na lumakas po tayo spiritually. Kasi ang hirap po pag tayo po ay down spiritually. Okay? No, so, when we affirm our accountability to God alone, we are actually setting ourselves free. No, free from the bondage of the world. Okay? So we are freed from the bite and the devour culture. Yung naghihilahan. Okay? So, we no longer need to tear down others to feel high. Okay? Or do we feel crushed when others succeed? So, accountability creates a focused life. Nagiging focus po tayo sa ating buhay spiritual, and our only goal is to hear the Master says, "Well done, thou good and faithful servant." Okay? Point number 3. Okay? So, malapit na. Konti na lang. Ang kasunod po nito, conclusion. Okay? So, Galatians 6:5. Measuring up. Galatians 6:5, for every man shall bear his own burden. Okay, so, accept our assignment. Ito na. Na-assess mo na. May resulta na sa iyong assessment.
lumakas ka na spiritually, pero ayaw mo pa rin mag-soul winning. Saan ka na ilalagay? Alam mo, pag you are spiritually in tune na, kahit anong ministry, ibigay sa'yo, you are happy. Kasi gusto mo mag-glorify ang Panginoon. So, accepting na yung ating assignment. Accept our assignment. Ito na yung acceptance. Kasi yung ministry ay binibigay na sa atin. Sana, pag binigay na sa atin, sino pa dito sa inyong mga walang ministry? Sino pa? Sino pa? Taas ng kamay. Wala. Lahat may ministry. Amen. Kasi naiintindihan nyo, soul winning is a ministry. Okay? Soul winning is a ministry. And that is the first ministry na dapat lahat tayo nagpa-participate. Okay? So, to understand this point, we have to look at the specific word Paul used for burden. Kasi dalawa po ang meaning ng burden po nito. One word, but in the Greek language, dalawa po siya. Ang meaning, different. Now, in verse 2, the word burden here is baros, or heaviness, yung weight, a boulder, yung mabigat. Okay, now, in verse 5, when we go to verse 5, basahin ko para maintindihan po natin. Bear ye one another's burdens. Okay? That is in verse 2. So you fulfill the law of Christ. In verse 5, sabi niya, for every man shall bear his own burden. So pareho na word, burden, burden. But in verse 2 here, the word or the Greek word here is baros, meaning a heaviness, a weight, a trouble. Okay? Now in verse 5, when we go to verse, tayo ay pupunta ng verse 5, ang Greek word niya is portion. Portion. Or meaning an obligation. Christ has laid upon His follower a task, a ministry, a service. So magkaiba, di ba? Magkaiba, di ba? Amen. Okay, so in verse 2, the burden here is a crushing weight that this is too much for one to carry. So when we look at the boulder, hindi natin kayang buhatin na mag-isa lang. We need one another. But here, on verse 5, the burden here is a task or a service that every individual must carry or expected to carry for themselves. Ito yung sinasabi nating ministry or yung service ministry, yung specific task para sa atin na ibinibigay. Ito yung burden sa number 5. On the other hand, on verse 2, ito yung mga tragedies, yung mga sorrows, yung mga problema na mga mabibigat na tayo ay tinatawag to be burden bearers to one another, maging encouragement. But on verse 5, personal task, personal service. Ito yung specific pack na ibinibigay na burden ng Panginoon sa atin, sa ating puso. Okay? So, you see, when we accept our own assignment, we stop complaining that our pack is heavier than the other. You see, when we accept our assignment, wag tayong magkumpara. Bakit yung sa kanya, siya ay nasa usher lang, but si ako, nag-host. Alam mo, may specific task na ibinibigay ang Panginoon sa atin. At pag yan ay dapat na ang every task complements each other. Kasi pag yan ay lahat tayo, sabi ko nga, kung lahat dito ay host at wala nang may sasalubong doon sa bisita, ay pangit naman tingnan. Di ba? Tatanga-tanga yung bisita doon, tayong lahat dito nakatanga rin. Di ba? So, alam nyo, yung usher, napaka-importante po. Pagpasok pa lang, pag lahat ay nakasmile na, di ba, sasabihin ng bisita,
napaka-welcoming naman ng atmosphere, ng vibe ng church na to. Alam mo, merong kung minsan, kahit na kung minsan may nasigaw dito sa harapan, pero pag nakita nila maganda yung atmosphere, kung minsan sasabihin nila, ay napaka-welcoming, pero yung preaching talagang tagos sa puso. Di ba? It's a compliment. Nagko-compliment. Okay? So, you see, kung tayo po ay nabigyan ng ating specific task, hindi tayo nagreklamo na yung mas mabigat yung sayo. Mas gusto nga natin na lahat ng brethren, lahat tayo, ay maging profession sa every ministry. Dahil kung saan ka ilagay, profession ka doon. Magagamit ka. No? I believe na mas maganda din na maging open tayo. Pag nabigyan tayo ng specific task, kung hindi kaya, then we should be true. Hindi ko kaya yan, pastor. O di ko kaya yan, leader. Medyo mabigat sa akin yan. So, ang leader nyo, makapaghanap ng taong magkikerry ng task na yun. Now, our pack is heavier than someone else and start trusting God that has equipped us for exactly what He has put on our shoulders. Kasi yan, yung mga task na yan, yung specific task na yan, ay pinagpipray naman ng ating pastor. Pinagpipray ng inyong leader. Na pag binigyan kayo ng ganito, kaya ninyo. Nakikita naman kasi ng leader ninyo. Now, we cannot delegate our spiritual growth. Ito pa, huwag nating iasa yung ating spiritual growth sa pastor lang. O yung sa mga leader nyo. O sa mga preachers. Kasi hindi nakadepende talaga kahit anong sigaw ng pastor natin, kahit anong paalala ng mga preachers nyo sa Zoom Bible Studies, kung hindi kayo magbibigay ng time sa pakikinig, sa salita ng Panginoon, hindi kayo lalago. Sa totoo lang, kahit na anong gawin namin dito, kahit na kami ay kumanta, umawit, tumambling para ma-entertain kayo, you will not grow sa inyong pananampalataya kung hindi kayo magsiseryoso. If you're not going to do your part. Kasi hindi nakadepende sa amin ang kalakasan ninyo. Yan ay inyong responsibilidad. Kasama nyo ang Panginoon. No, we cannot blame also our failures for our upbringing. Na meron tayong maituturo kasi ganito ang itinuro sa akin, kasi ganito ako pinalaki. Hindi po. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayong lahat ay binago ng Panginoon. Iisa na lang po tayo. No? Pero magkakaibang mukha. Okay? Okay. Iisa tayo ng identity as Christians. Pero magkakaibang mukha natin. Okay? Kung magpareho tayong lahat ng mukha, pangit naman. Okay? Okay, so, wala na naman ako. No, we cannot delegate our spiritual growth to our pastor and we cannot blame ourselves on our upbringing because spiritual growth, sabi nga ng Joshua 1:8, the book of this law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Okay? Kung dito ka lang nakikinig every Sunday, hindi ka talaga lalago. Kasi it is required for us to meditate the Word of God day and night. Doon po tayo lalago. Okay? So, the specific kind of rejoicing, which sabi po ng verse 4, only comes when our assignment is accepted and completed. Okay? Ito po yung sinasabi na we are rejoicing. Sabi niya rito sa verse 4, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Okay? So, you see, when we stop comparing and start bearing our own pack, our own weight, our own burden, we will find a depth internal peace because we no longer competing with the world. Okay? We are simply walking with God. Okay? So, measuring up on our assignments means taking full ownership of our spiritual work so that our joys or our happiness, our contentment comes from
our own progress in Christ. So, kaya nga, sabi ko kanina, tinatanong ko kayo, kumusta po yung inyong spiritual growth? Are you happy with it? Okay? I hope happy tayo sa spiritual growth natin, no? Kasi, pag hindi kayo happy, hindi kayo spiritual. Ganun lang yun. Pag hindi kayo happy sa inyong spiritual growth, hindi kayo spiritual. So, conclusion. Okay? Conclusion. On time. Okay. Conclusion. We have seen that measuring up is not about being better than the person next to you. Okay? Kasi when you compare yourself to others, hindi, it's not wise. Okay? It is about our relationship with God. Okay? Between us and God. Now, we assess our action by putting our motives to the test of the Word of God. Okay? Yun ang ating threshold. Yun ang ating modelo. Yun ang ating tinitingnan. Yung salita ng Panginoon. We affirm our accountability by finding joy in our own growth. No? In Christ, rather than on someone else's failure. And then lastly, we accept our assignment by picking our own service, our own ministry, and our own burden, and walking the path God had given us or designed for us. So I hope na this message that was entrusted to us ay a reminder for us as we measure up in our walk with God, in our service to God. Okay, so let us all stand. Tayo po ay manalangin.